Nakita nga namin 'to ni Mrs. napakaganda parang diamante kung sa malayo tingnan, no? Isa sa nagpapansin sa akin eto, ay no, nakakatakot mga boss, no? Eh, magkano sa kape? Magkano? So 80. Malakas ang smoke mo. Hindi ka mabubuhay na 1,000. Dali lang, sir. 1.5. Mura lang mga boss, 1.5 lang, oh. Yun mga boss, dito tayo sa Kalamba. Pasok tayo ngayon sa tunnel ng mga ilaw. Yun mga boss, nandito nga kami sa may Kalamba, no? Sa may tapat ng munisipyo. At nagbukas na pala yung bazaar nila mga boss, ngayon lang namin nalaman, no? At ito yan, nakita nga namin yung mga ilaw na to, napakagaganda, no? Dami mga nagpipicture taking at saka napakaraming tao mga boss. Yan, no? Oh, di ba? Parang nasa tunnel na umiilaw, no? Yan, parang naalala ko yung Kebyang Tunnel. Ano kaya kung lagyan ng ganito yung Kebyang Tunnel mga boss? Napakaganda siguro tingnan, no? At napakadayuhin siguro kapag nilagyan ng ilaw na ganito yung Kebyang. Yan, ayan na sila ma'am, oh. Galing sila sa SM, paglawas ng trabaho. Diretso na sila dito. At yan, oh. At sa likod pala nito, ayun, oh, yung Rizal Coliseum, yung bagong gawa na Coliseum ng Kalamba. Yan. At lakad-lakad lang kami dyan, chill-chill lang at tingin-tingin na din kung ano yung mga pwede nating makuhang idea na mga pwedeng pang negosyo dyan. Kasi may mga bazaar dyan sa kabilang side. At yun, tingin-tingin tayo dyan mga boss. Baka sakaling may makuha tayong idea, mga panghanap buhay. Yan, gano'n naman talaga mga boss. Ang pinunta talaga namin dito mga boss ay hindi lang para gumala o magliwaliw-liwaliw ng saglit. Pumunta rin kami dito para tumingin-tingin o kumuha ng mga idea. Baka sakaling may makuha tayong idea dito sa mga bazaar mga boss na pwede nating i-apply dun sa ating tindahan, no? Dahil syempre may tindahan tayo. Baka sakaling meron tayong makita rito. At yun, nandyan na tayo sa may Coliseum at yun, nakita nga namin to ni Mrs. napakaganda, parang diamante kung sa malayo tingnan, no? Yan, no, pwede kayo magpa-picture dyan. At sa likod ko mga boss ay ayan yung rebulto ni Jose Rizal mga boss. Yan. At nag-voice over tayo dahil napakaraming tugtog, baka makapirate tayo ni YouTube, no? At yun, pasok na kami dito sa may bazaar at punta na tayo sa pinakapakay natin dito, yung maghanap-hanap ng pwedeng magaya na idea mga boss. Ganoon naman talaga pagdating sa business, no? Gaya-gaya lang naman yan. Kung nahihirapan kang maghanap ng sarili mong produkto, yan, pumunta ka lang sa mga ganito, kumuha ka ng idea. Yan, nakita ko nga dito si kuya, nagano ng puto bongbong at yan, tingnan ko kung marunong si kuya ma-diskarte. Op, yan, ayos kuya, minikos-mekos nga lang ni kuya yung ano niya, hindi naka-gloves, oh. Yan, dapat naka-gloves si kuya kahit paano. Yan. Pero okay lang yan. Diskarte nila yan. Huwag na nating pakialaman, no? At nakita ko yung pagpukpok ni kuya sa yung iba kasi sinusungkit yan. Pero ganyan talaga yung tama mga boss, no? Dapat pagka tinaktak mo ay malalaglag talaga yung puto bongbong na nasa loob niyan. At pagkatapos ay lagyan ng margarine. Yan. At yun, minikos-mekos na ni kuya. Pagkatapos yan, binalutan niya ng dahon. Yan. Okay. Tapos yan, tinupi niya. Ayun na, 70 pesos pala yan mga boss, yung order niyan. No, medyo may kamahalan kung sa kagaya nating medyo walang pera. Pero sa iba, normal lang yan, no? Pero okay lang yan, diskarte nila yan mga boss, wag nating pakialaman, no? Napakarami nga dito mga pagkain, mga namimili sila. Dami nilang mga damit, yan. At may mga ukay din, yan, kagaya sa atin. May mga sapatos din, tsinelas, iba-iba mga boss, no? Dami nilang mga paninda. At napakarami din talaga ng tao. Napakarami ng posibleng maging customer mo dahil sa kapal ng tao, halos kahit saan ka bumaling, puro tao. Ayan, no? Pero yung iba naman dyan ay namamasya lang, hindi naman yan lahat namimili. At sa unahan nga, may nakita akong tindahan ng sapatos ng mga OEM shoes, At yun, tiningnan ko, mga magaganda rin naman yung mga
display niya, pero hindi ko pa alam yung presyo, mamaya ko pa tatanungin. At sa kabila nga ay may nakita akong nagtitinda ng Crocs dyan sa katapat niya mismo. At bala kong tanungin, kaso lang sabi ko kay Mrs. videohan mo ako para malaman ko yung presyo. At ito na. May magkano sa Crocs eh? Magkano? So 80. At narinig nyo yun mga boss, 280 din daw ang bintahan nila. Ganon talaga mga boss, ang bintahan yan kapag nasa bangketa. Pero pagka nasa mall yan, medyo mataas yan. Nasa 300, 320 or 350. Yan, ganyan talaga yung mga ano yan. Pagka nasa bangketa lang 280 or 250. Paras lang kami ng bintahan ni ate. No? At ito na nga yung sapatos. May vlog ko. Malakas ang smoke niya. Hindi ka mabubuhay ng 1,000. Dali lang, sir. 1.5. Mura lang mga boss, 1,500 lang oh. 1.5 daw mga boss, no? At yun, akala siguro ni kuya na bibili ako, kaya sinisell stock ako ni kuya. Sa pagtitinda talaga mga boss, kahit bibili o hindi, kailangan mo talagang i-entertain kasi baka malay mo, bumili nga naman, no? At dyan sa unahan mga boss ay papasok na sana kami sa Carnival. At may nakita ako dyan sa gilid na nagtitinda ng mga sapatos na bargain. Ay no, 150 mga boss, at yung Jordan nila ay tig 250. Hindi ko sure kung okay kasi napakamura, no, at hindi naman siya mukhang brand new. No. Pero parang hindi naman siya totally yung mga legit na okay, no. Pero kung anong klaseng mga shoes yan, anong klaseng grade yan ng shoes, no. At yan, kadamihan sa kanila ay mga Vans, at yung mga nasa likod na yon, yung nandun sa likod ay 450 yung mga Jordan nila. Siguro, hindi rin naman siguro yung digit kasi mura lang naman eh. Alam naman natin yung mga Jordan kung magkano yan. At yun, pumasok na nga kami dito sa may Carnival, no? At yan, napakarami din talagang tao at napakaraming pwede mong mapaglibangan dahil may mga ano dito, yung mga rides nila, ayun no? Yung mga kabayo-kabayo. At isa sa nagpapansin sa akin ito, ayun no? Nakakatakot mga boss, no? Kung tiningnan mo dyan sa video ay hindi ganun ka lakas yung pag-swing niya, pero napaka lakas niyan mga boss, nakakatakot kung siguro ikaw ang nakasakay dyan, pero siguro kung sanay ka na, baliwala lang sa yan. At yun, medyo enjoy din naman yung mga sumasakay dahil syempre maraming mga tao nga, at saka isa pa, na-experience din nila siguro yung mga ganyan, at yun, hindi ko sure kung anong experience kapag nakasakay sa ganyan dahil simulat pagkabata ko, hindi pa ako nakasakay ng ganyan eh. Yung sa amin kasi, duyan lang eh. Hanggang tingin na lang tayo dyan mga boss, kasi pang duyan lang tayo. At yun, dito nga kami sa may, sa may isang pwede nating paglibangan, yung baril-barilan. At yan, dyan ko na lang pinaano yung anak ko, pinasubok dahil ayaw kong pasakayin doon, baka mamaya magka-aberya yun. Yan, sabi ko sa baril-barilan ka na lang, mag-practice ka kasi baka gusto mong magpulis paglaki mo. Yan, kaso lang parang hindi pwede magpulis ito, hindi makatama kahit napakalapit ng target. Yan, ang laki pa ng binabaril niya, yung mga bola hindi pa matama-tamaan. Pa sight pa, wala naman tinatamaan kahit isa. Dosing bala pala yung ganyan mga boss, 25 pesos. At kapag ka nakatama ka dyan ng ilan, kahit 2 o 3 lang yung mahulog mo dyan, ay may premyo ka na. Yung mga nakabalot dyan ng mga chicherya, yan yung premyo mo kapag ka nakalaglag ka. Kahit isang piraso lang meron ka dyan mga boss, siguro kung isang piraso lang, baka lollipop lang ang ibigay sa iyo. At yun, nakatama na nga rin sa wakas yung anak ko. Tuwang-tuwa siya dahil yun, subukan niyang mamaril ng ganyan, at saka nakakatama siya. Yan, at 2 magazine yung inano ko sa kanya para ma-enjoy siya, yan, 50 pesos. At nakatama rin naman kahit paano, siguro kulang lang to sa practice. Yan, sabi ko mag-training ka muna ng pulis para matuto ka. Ayan, binigyan na nga siya ng premyo niya. Yan, kahit naka-4 lang siya, At sabi ko ako naman ang susubok ate, tingnan ko kung magaling ba ako dito. Tinanong ko pala muna si ate dyan kung ilan yung price kapag naubos ko yung 12 piraso at 12 rin yung laglag. Sabi niya depende daw. At yun, inumpisahan ko na nga, isang tera lang pala mga boss, 2 kaagad yung laglag, At
Pangalawa, ay walang bala. Pumapalya din pala mga boss yung ano ganyan no. Minsan ba pumuputok ka walang bala. Yan. At yun, umpisa na nga akong tumira. Laglag ng laglag mga boss yan oh. Sabi ko kay ate, bilangin mo nga, parang 12 na piraso yung nalaglag ko. At yun, binilang na nga ni ate. At 11 lang yung laglag, may sablay na isa mga boss no. At sabi ko ate, siguro naman maganda-ganda yung ibibigay mo sa akin dahil 11 yung nalaglag ko. Binigyan na ako ni ate ng isang pilo at saka isang lollipop. Sabi ko, ito lang premyo ko sa 25 pesos. Labas na tayo mga boss. Ayun no. Thank you, come again. Dito tayo sa kabilang side ng bazaar. Tingnan natin kung ano yung mga paninda rito na yung wala sa atin mga boss, yun yung mga pinaka natin dito, pinaka purpose yung kailangan nating tumingin ng mga paninda na pwede natin itinda sa tindahan na tingin natin ay mabenta. Yan. Pero dito siguro kahit anong paninda mabenta rito sa napakarami ba naman ng tao na yan. Imposibleng hindi ka makakabenta dyan. At yun, yan may mga accessories nga. Actually, alam ko naman lahat ng mga pamilihan na yan mga boss. Lahat ng mga paninda dito ay alam kong bilhin yan kung saan yan nabibili sa Baclaran. Kaya madali lang para sa atin na kung sakaling may makita tayo dito at magustuhan tayo dito na mga paninda na wala tayo, madali lang para sa atin na bubili yan o gayahin yan dahil syempre alam nga natin yung pasikot-sikot sa Baclaran. At yun, nakita ko nga dito may mga tinda rin pala dito ng mga short na kagaya sa akin. Yan, at yun, nagtanong nga ako dyan kasi na-curious lang ako. Yan, yan yung mga tinda natin nung nakaraan mga boss, yung mga pinambili natin, yung binibenta natin ng 180. At same lang yung binta nila dito mga boss, 180 tapos binigyan ako ng discount 160 daw. Ganun talaga mga boss, magtanong-tanong ka rin kung anong kung paano sila dumidiskarte sa pagtitinda para at least magkakaroon ka rin ng kaalaman Ganun talaga ang diskarte diyan. At yun, palabas na nga kami at nakita nga namin to, yun, Santo. At yun, andito na kami sa labas at diretso na kami niyan sa pauwi mga boss. At yun, maraming salamat mga boss, hanggang dito na lang.